May mga ina na masungit dahil masama ang ugali. At may mga ina na naging masungit dahil sa dami ng sugat na pinagdaanan ng puso. Isa ako roon. Bilang isang single mom noon, lahat ng pagod, lahat ng galit, lahat ng pagkabigo, na ilalabas ko sa anak ko. Hindi ko sadya, pero sa paghahangad kong palakihin siya ng maayos, naging mahigpit ako, naging malamig, naging masungit. At doon nagsimulang lumayo ang loob niya sa akin. Hanggang sa dumating sa buhay namin ang isang lalaki, ang lalaking kalaunan ay naging bago kong asawa, at naging amain ng anak ko. Mabait siya sa amin, lalo na sa anak ko. Siya ang naghahatid sa kanya sa kolehiyo. Siya ang nag-aabot ng baon. Siya ang gumagabay sa kanya sa mundong hindi ko na kayang sabayan. Unti-unti, napapansin ko ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. May paubo ng prutas, may mga tinginan na kinikilig. May mga tawang mahahaba at masyadong masaya para maging normal. Nag-o-overthink ka lang, sabi ko sa sarili ko. Pero ang puso ng isang ina, ramdam kapag may mali. Nangupahan ang anak ko ng maliit na kwarto malapit sa kanyang eskwelahan. At sa akala ko, doon siya magiging mas independent, mas lalayo sa anumang tukso. Ang hindi ko alam, pinupuntahan pala siya ng sarili kong asawa. Sa kwartong iyon, hindi na amain at anak ang tingin sa kanila ng mga kapitbahay. Nistula silang mag-asawa, magkasabay umuuwi, magkasabay kumakain, magkasabay natutulog. At isang araw, biglaan akong dumalaw sa anak ko. Doon ko sila nadatnan. Doon nagkabistuhan. Huminto ang mundo ko sa ilang segundo. Parang nawala ang hangin sa paligid. Parang huminto ang oras sa pagitan naming tatlo. Hindi ko alam kung sino ang sasampalin ko noon, ang asawa ko o ang anak ko. Galit na galit ako, dahil sa lahat ng babae sa mundo. Anak ko pa ang naging kaga ko sa lalaking minahal ko. Umalis ang asawa ko, umalis ang anak ko. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan ng bahay na minsan naming tinawag na pamilya. Ilang buwan ang lumipas, nagkasakit ang lalaki, lumala, hamina, at kalaunan, pumanaw. At sa araw ng kanyang libing, may isang taong lumapit sa akin. Ang anak ko, nanginginig ang boses niya habang sinasabi ang mga salitang matagal ko nang hindi narinig mula sa kanya. Ma, patawad. Sa isang segundo, bumalik sa alaala ko ang larawan ng maliit kong anak, yung unang niyang hakbang, unang iyak, unang yakap. At kahit gaano kasakit ang ginawa niya sa akin bilang babae, hindi ko magagawang hindi siya mahalin bilang anak. Hindi ko natiis, sa pagitan ng luha at katahimikan. Pinatawad ko siya, hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil mahal ko pa rin siya. Minsan, ang pag-ibig ng isang ina, hindi kayang talunin ng kahit anong kasalanan.